sa lakbay, kasama si Kaagapay Cares Vlog. Sa bawat lakbay, kasama ko kayo. Mga alaala na aking nadarama. Tara na't maglakbay tayo sa sulok ng Pilipinas. Makadagat, barko, fishing, adventures o travel. Magandang umaga mga kaagapay, panibagong araw, panibagong vlogs na naman. Tara samahan niyo ako sa aking paglalakbay dito sa barangay Don Pedro, Mansalay, Oriental, Mindoro. Sa madilim at tahimik na gabi sa baybayin ng Don Pedro, Mansalay, Oriental, Mindoro ay magsisimula ang aming adventure. Ang aming gagawin ay ang pag-spear fishing kasama ang aking mga pinsan at kaibigan. Sa gabing ito, pasado alas 7 na ng gabi nang kami nagtipon-tipon upang maghanda para sa aming pag-alis patungo sa spot. Bago ang lahat ay magpapakilala muna ang mga aking pinsan at kaibigan. Okay guys, magandang gabi sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga panig ng mundo. At kasama ko po ang isang mahusay at magaling dito sa buong Mansalay na kung sumisid ay parang may hasang dito sa kanyang hininga. Ilang oras na sa ilalim ng dagat? Sabi na ko lang, akala ko. Okay, kasama po natin ngayon ang ating formerly kagawad Bindo Kasidsid. pati naman sa buong Mansalay. Magandang gabi po sa lahat at lalo na sa amin pong bayan ng Mansalay, lalo na po sa aming minamahal na Mayor. Maliwanag. Magandang gabi po, sir. Totoy, Ferdinand Maliwanag. Okay? At ito naman, kasama ko ang aking pinsan. Dudoy Pabila po. Shout out sa mga kasamahan ko dyan sa abroad. Kapwa ko mga OFW. Sino-sino sila? Shout out kay Marlon Romualdo, Rara, at sa mga kasama ko dyan. Nabati ko kayo. Shout out dyan. Sa Middle East. Middle East. Okay, yan po aking pinsan. Si Pinsan Dudoy Pabila. At dito naman ang ating kasama, ang ating hiniti. Ibig sabihin, ang ating makinista. Pangalan niyo, sir? Eric Bilger po. Si Sergeant Milgar? Opo. Okay, bati ka naman sa tao. Shoutout po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po yung tagadala ng bangka ngayong gabi. Titingnan po natin kung makakain natin Manisid. manisid. Shoutout po sa kang asawa, sa si Floropil. Okay. Pero andyan lang po siya, tabi. Pakita Yan lang dyan. po. Maraming po Okay. salamat. At higit sa lahat, kasama po natin si Kuya Totoy Bortron na siya po ang ating maninisid. Ilang taon ka na, Kuya Bortron, na ikaw ay namana dito sa Oriental Mindoro, sa Mansalay? At 20 years na siyang maninisid. Ang galing. Okay, yan po si Kuya Totoy Bortron. At dito naman ang ating kasama, ang batang taga Malacaba, Tablas Romblon, walang iba, si Kuya Bini Hontisa. Kuya Bini, Yes, magandang gabi po sa lahat. Shoutout po sa mga kasamahan bilang bantay dagat at sa mga vloggers. Yan. okay, kaya shout out yan, lalo na sa aking pinsan na walang iba kundi si Alan Pabila at ang aming butihing mayor, Totoy Maliwanag. Sa gabing ito, pasado alas 7 na ng gabi nang kami nagtipon-tipon upang maghanda para sa aming pag-alis patungo sa spot kung saan manghuhuli kami ng mga isda. Guys, magandang gabi at dito na tayo ngayon sa laot ng Oriental, Mansalay, Mindoro. Okay, good luck, Kuya Boltron. Isa sa mga mangingisda na kasama namin sa spearfishing ay si Voltron. Kilala sa kanyang husay at tapang sa pagsisid. Pagdating sa aming spot, mabilis ay agad kaming naghanda. Ang liwanag ng aming mga flashlight ang siyang magiging gabay sa ilalim ng dagat. Sa oras na ito, sinisimulan ng suotin ni Voltron ang mga gears at handa ng sumuong sa pababa ng bangka. Sa ilalim ng dagat, isang mundo na kakaiba sa ibabaw. Ngunit dito, hindi laging may kasiguraduhan. Minsan, kahit anong pilit, walang makikita. Sa bawat mahabang minutong lumipas, may pagkakataon ding susuklian ka ng dagat. Ngunit hindi ito laging madali. Ang
bawat huli may kasamang pagod at peligro. Niyang makahuli ng isda gamit ang kanyang spear gun, hindi niya ito basta inilalagay sa bangka. Sa halip, ginagamit ni Voltron ang isang maliit na lubid upang itali ang mga nahuhuli niyang isda. Sa pamamagitan ng maliit na tali, hindi lang nakakatipid ng oras si Voltron, kundi natitiyak din niyang maayos ang bawat huling isda. Isa sa mga madalas na nahuhuli ni Voltron ay ang mga tinatawag na isdang bato. Ang mga isdang ito ay natatangi dahil sa kanilang kakayahang magtago sa corals. Ang kanilang kulay at tekstura ay halos kahawig ng mga bato, kaya't minsan mahirap silang makita kung hindi ka bihasa. Ilalim ng dagat, limitado ang oras. Ang bawat segundo ay mahalaga sapagkat ang hininga na dala mo mula sa ibabaw ay may hangganan. Sa bawat paglusong, kailangan mong pag-isipan ang bawat galaw. Hindi pwedeng magmadali, ngunit hindi rin pwedeng mag-aksaya ng sandali. Habang pinagmamasdan ang paligid, sinusuri ang bawat sulok kung saan maaaring nagtatago ang isda. Ang mata ay nakatuon sa bawat galaw, sa maliit na paggalaw ng alon, sa bahagyang kislap ng liwanag sa ilalim, o sa mabilis na paglangoy ng isda na tila nagtatago mula sa banta. Sa ganitong tagpo, hindi lamang lakas ng katawan ang kailangan, kundi pati ang husay sa pagmamasid at ang tamang galaw ng bawat sandali.
Makalipas ang higit isang oras, aahon na si Voltron mula sa ilalim ng dagat. Sa pagsisid ay talagang kahanga-hanga. Natapos na ang ating pagsisid ngayong gabi at ito ang ating mga nahuling isda. Talagang hindi biro ang spearfishing mula sa hirap ng pagsisisid sa malamig at malalim na tubig hanggang sa pagiging alerto sa bawat galaw ng mga isda. Kailangan ng tibay ng loob, lakas ng katawan at tamang diskarte para matagumpay na makahuli. Hindi madali ang pagsisid pero kapag nakita mo ang mga bunga ng iyong sipag, talagang nawawala ang pagod. Ito ang patunay na ang sipag at dedikasyon ay may kaakibat na gantimpala.
Sa bawat pagsisid, natututo rin tayo na higit pang pahalagahan ang yaman ng ating karagatan. Kaya't huwag nating kalimutang ingatan ang kalikasan dahil dito tayo kumukuha ng ating kabuhayan at pagkain. Gabi sa lahat at natapos na po yung aming paninisid o pamamana ng ating kasamang si Kuya Totoy Boltron. Kuya Boltron, ilang taon ka nang naninisid at namamana? Sa pulpa ng kay maliit? Opo. Bali, ilang taon na? 12 anyos ko ako pa ko. Ilang taon ka na ngayon? 48. Ibig sabihin, 12 years old pa lang noon si Kuya Totoy Boltron at hanggang ngayon siya ay ilang taon ka na? 48. Aba, ang tagal nga. At ito rin ba ang iyong binubuhay sa iyong pamilya? Opo. Ibig sabihin, sa isang araw ay nakamakaraw ka naman. Ay nakamababa. Kuminsan po, nakakita naman ng mandaan sa Isang araw. isang araw. Okay. Okay guys, yan po ang buhay ni Kuya Boltron. Binubuhay niya ang kanyang pamilya sa pamana na buwis buhay. Habol hininga para lang mabuhay ang kanyang pamilya. Kaya Kuya Boltron, salamat at mabuhay ka. And God bless. Kami babalik na sa Pampang Bitbit ang aming mga huling isda para magihaw. Sa mga sandaling ito, ang pagod ay napalitan ng kasiyahan. Subalit ang tagpong iyon ay naging masaya na mandala ng aming mga kwentuhan, karanasan at sama-samang kainan pagkatapos ng spearfishing. Maraming salamat sa pagsama sa aming kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng ating kalikasan, fishing videos at travel. Maraming salamat! Yo! Tama na, sumama sa biyahe kasama si Kaagapay Girls Vlogs. Laging masaya lang at ang tumulong at ang umalalay. Basta may lakay tayo'y sabay-sabay. Tara na't sumabay sa lakbay kasama si Kaagapay Girls Vlogs. Sa bawat lakbay kasama ko kayo mga alaala na aking nadarama. Tara na't maglakbay tayo sa sulok ng Pilipinas. Makadagat, barko, fishing, adventures o travel life. Tara na't maglakbay kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Mapatay